akong puntahan dito kasi maaabala yung unahin niyo muna, manalo muna kayo. Tapos sabi naman kay Kong Dante, ikaw naman ay mananalo ka na. Wag ka na matakot. Wag ka na, parang close talaga Paulo Duterte kay Kong Dante. At saka sa lahat ng mga kampanya nung nakaraan, ay sinasabi niya, eto talaga, eto ang pambato natin. Ha? Proud ako sa'yo, sabi niya talaga. Sabi niya, hindi ito lumapit sa akin eh. Tama. Ako ang naghanap sa kanya. Kasi gusto ko itong matalinong ito. Ha? Marami itong magagawa. Ayan. Number 38, Rodante Marcoleta. Ganun ang pagkakasabi niya. Sabi ni Paulong Digong, talagang Kaya pala parang sabi niya, nakita mo ba yung statement ni, ang ganda nung sinabi ni, ni Jimmy Bondoc, tungkol kay Kong Dante Marcoleta. Ang ganda nung pinost niya. Ang sabi niya doon, ito kahit na, sabi pa nga niya, di ba? Kahit hindi na ako manalo, manalo lang ito ay ayos na. Kaya pala sabi niya, kaya hindi ko pala niya masisisi si Pangulong Digong kung bakit gano'n ang sinasabi niya kay Kong Dante Marcoleta. Todo suporta. Yes. Kung minsan nga parang nagseselos pa siya ng konti. Pero nung nakilala pala niya, ganun pala. At dahil dyan, Jen, salitaan pa lang yan, ha? Alam mo ba na umangat sa survey si Kong Dante Marcoleta? Umangat sa survey? Sumangat? Di ba dati nasa 20 plus siya, di ba? Yung huli, pinaka 21. Dito sa isang survey na ipinalabas, nako, asan ba yung survey na yun? Baka mabigla kayo, ha? At ito, may batayan ito, may analysis din ata dito, Nelson, ha? Ganun ba? Kung sa bagay, sinasabi na natin, di ba, na kapag na-aresto si dating Pangulong Duterte, mukhang hindi ito makagaganda sa mga kandidato ng administrasyon. Diba? At mukhang yun na nga ang nangyayari ngayon, Nelson. Alam mo ba, Jen, ha? Sa survey, ay kung anong number na si pumasok na ba sa alam mo yung Magic 12, lagi yan ang pinaglalabanan dyan eh. Sino ang nasa Magic 12? Nasa Magic 12, baka Magic sarap. Nasa ties yan ni dalawa sila, 11 at 12. Sino? Manny Pacquiao dyan. Survey period, March 15 to 20. Bago ito? Ito kasi ito yung petsa dyan na inaresto si Pangulong Duterte. Ka-aresto March 11 yung pagkaka-aresto. So ito, alam na ng tao ang pagkaka-aresto. May masasabi mo ba na may factor na dito? Malaki. At ito dyan ay maaaring magbago pa. Maaaring madagdag pa yung mga pangyayari pa. Kasi after ng pagka-aresto, di ba maraming mga diskusyon na lumabas, maraming argumento. Lalo pa ngayon na mas lumilinaw ang mga argumento tungkol sino dyan. Publiko? Isa sa mga kilalang server firm din po ito sa Pilipinas, ang Publicus Asia, Nelson. Matagal na po ito naglalabas ng mga survey. Pero dito, Nelson, medyo dito talaga makikita mo si Kuya BG pa rin ang number 1, Pero yung lagi niyang kadikit sa 1, Erwin Tulfo, dito 6 and 7 na. Ang gusto ko sanang ipaliwanag dito, paanong yung Bam Aquino tsaka yung Pangilinan pumasok sa top 5, Nelson eh. Ano naging factor? Masasabi ba natin na sila nakinabang din sa Digong arrest? 'Di ba? Ayun nga, hindi natin masabi diba? pa, diba? Kaya nga sana doon sa mga gumawa ng survey nito, sana ano yung triggering factor, Gaya niyan, mantakin mo kung Dante Marcoleta sa mga survey firm na malalaki ay 21, 22. Dito, ito masasabi natin, 180 degrees. 'Di ba? Ang inikot niya paakyat. Ayun nga. 'Di ba? Ngayon po pumasok na sa 11 to 12. Meron pa tayong 40 days. Nelson, may 40 days pa tayo bago dumating ang eleksyon. Para mo nakikinikinita kung pagpasok ng Abril niyan, kalagitnaan ng Abril, kasi sinasabi nila lagi, di ba, yung Magic 6, yung 1 to 6, medyo stable na ro yun, hindi na ganong kinakaba-kaba. Pero dito, biglang nagbago. Sana ay may magpaliwanag ng
sa mga taga Publicos Asia, kung sino man ang nasa Publicos Asia. At hindi lang yun, Jen. Oo. Matatandaan mo, ang dating Pangulong Duterte, nung tumakbo siya sa pagka-presidente noong 2016, Oo. hindi naman din siya lumalabas sa survey. Ang pinaka, 2 weeks before, number 3 pa siya, Nelson. Natatandaan ko yun, ha? oo. 2 weeks before, number 3. Hindi. 3%. Hindi pala number 3, kundi 3% pa rin siya. Oo. Oo. At siya ay umangat lang nung lumabas na yung mga debate, di ba? Yes. Napanood ng mga tao yung mga debate. Oho. Oo, at doon siya Yan mas yung lalong 2 nakilala. weeks hanggang 1 week ng election. Nabigla sila nung isang linggo, 1 week before elections. Ha? Ano nangyari? Bakit nagkaganon? Oo. Bigla sila naghabol ngayon. Kasi ang una nilang binabanatan, hindi si Digong eh. Si Binay. Si Binay. Oo nga. Di ba? Grace po. Sila, tsaka yung Marojas eh. Parang dating nga sa kanila yung Digong, ay wala yan, spare tire yan. Hindi natin, hindi threat sa atin yan. Yun ang ano. Yan And the nangyari. rest is history. Yun. Nason. Oh. Ako personal ko lang naman ito, hindi naman tayo nagdudunong-dunungan sa mga ganito, Nelson. Iba kasi ang nangyari ngayon sa eleksyon, no? Oo. Maraming factor na pwedeng magpabago Yeah. sa naging takbo ng politika ngayon. Ano ho? Bigla. Ano? Biglaan. May mga turn around. 'Di ba? At ito na hindi bagong pangyayari dyan eh. Ganun ba? Sa madalas na mga eleksyon, Well, di ba? oo. Bigla na lang may nangyayari. Sumisikat ngayon yung isang, Bagay. di ba? Yung last elections, Nelson, ha? Kung senador ang pag-uusapan, ha? Yung Ruben Padilla, Oo. Ang Hindi rin, mababa din yan. 10. Ang pinakamataas niya ata, 7 pa eh. Oo. Last elections, number 1 eh. Yes. Di ba? Di ba? Ang ginawa lang ni Ruben Padilla, nagsuklay lang ng bigot. Di ba? Kaya hindi rin natin mapagbabatayan dyan yung mga survey. Kahit well. na sabi mo pa na ito, matagal na nagsasurvey. Pero wala pa nga ako nakitang tumama eh. Totoo. Di ba? Yung Tulpo, ina-expect nilang, yung Rafi Tulpo, ina-expect nila number 1 kasi sa lahat ng survey that time, number 1 yung Rafi Tulpo. Wala, laglag eh. Pero after elections, ano ba siya? Number 3, number 4. Ganun ang nangyari. Yun po ang ano. Ngayon may issue pa. Di ba? Ito ang magpapaiba ng takbo ng yung political landscape natin, Nelson. Kaya nga sana magkaroon tayo ng ng makapanayam na marunong tayo kasi hindi ako President Nelson, hindi ako marunong bumasa ng numbers kung ang pag-uusapan ay survey eh. Meron kasi mga tao na marunong sa numero eh. Ang isa lang lagi ko natatandaan yan, pag naabot mo na yung peak, Nelson, sa kalagitnaan ng kampanya ito, 45 days before, naabot mo na yung peak, doon ka nervyusin. Kasi yung peak na yon, pag naabot mo na, ang tendency nun, pababa ka na, Ayun nga. pasubsob ka na. Di ba? Kaysa doon ka sa nanggagaling ka sa ibaba, na umaakit ka ang trend mo pataas. Ibig sabihin nun yung awareness mo. Yun, yung trajectory mo pataas. Yung parang viral. Parang Yun, virus Oho. na unti-unting kumakalat. Isa naman, nagsimula ka ng mataas, unti-unti na babawasan. Kasi kapag kami umaangat, ikaw yung nasa taas, ikaw ang apektado, babatakin ka pababa eh. Hihilahin ka niyan, totoo. Kaya yun nga po, kaya ngayon, ang sa mga panahong ito, kung masasabi mong ikaw na yung number 1, kabahan ka. Kasi pagka naabot mo na yung peak na yan, at pagtutulong-tulungan ka ng 11 nasa baba mo, ang tendency yan, bumaba ka. Oo nga. At yun namang mga unti-unti tumataas, sabi ko, may marurunong bumasa niyan na mga numero, abangan natin. Meron pang 42 days. Nelson, At saka yung sidhi ng kampanya sa ground eh. Ayan. Diba? Mukhang doon magiging, yun ang magiging advantage ni Kong Dante. Lalo ngayon, habang papainit ang eleksyon at itong simula na ang local campaign, ang problema ng alyansa, nabanggit na natin noong nakaraan, Ay hindi na... hindi ka makapasok doon sa Mindanao. Oo. Napakalaki ng bahagi ng Visayas sa hindi